Yes, again mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron tayong mahalagang pag-uusapan na kung saan parang medyo kakaiba na kasi ang kinikilos ni Toby Tiangco. To the point na parang, nako, nagmumukha na siyang espiya or di kaya Trojan horse ng mga Duterte. Yung parang si Guanzon din, di ba? Akala ninyo makaleni. Pero tingnan ninyo, na-reveal yung kanyang totoong ugali. 'Di ba na siya pala isang maka-Duterte. Yung todo puri kay Leni Robredo noon, 'di ba? Pero hindi alam ng mga kakampings na si Rowena Guanzon ang isa sa mga naglalaglag kay Leni Robredo kung bakit hindi ito nanalo, 'di ba? Bilang presidente ng bansang Pilipinas. But anyway, mga minamahal, tapos na yung election. Dito tayo mag-focus sa ngayon. Napapansin ninyo yung kinikilos ni Toby Tiangco na ano siya sala sa init, sala sa lamig. Paano ko napansin na itong si Toby Tiangco ay meron ng kakaibang kinikilos? Unang-una mga minamahal, natatandaan ninyo na si Toby Tiangco ay isa pong campaign manager ng Bagong Pilipinas Alyansa Senatorial Slate, 'di ba? Ng Bagong Pilipinas. Pinakamahalaga yung rehiyon na kanyang hinawakan, which is yung Mindanao. Pero ano yung nangyari? Pinabayaan ni Toby Tiangco, zero, as in, walang nanalo sa alyansa sa Mindanao. So, kung matatandaan ninyo, dahil siya ang campaign manager ng, tawag dito, ng Alyansa Senatorial Slate, 'di ba? Diyan sa Mindanao, siya yung may hawak ng pondo. Bukod sa hawak niya ang pondo, siya ang may hawak ng strategy. Siya ang merong hawak ng grounds operation, and higit sa lahat, yung pinakamahalagang rehiyon ng eleksyon, siya yung may hawak. Pero imbis na palakasin niya ang alyansa, ang nangyari, sinabotahe niya, zero. Naging down, mga minamahal. Nagkaroon ng zero defense, pangit yung mechanism strategy na ginawa ni Toby Tiangco. Sa Mindanao, yes, we all know na that was the baluarte of the Duterte. Critical battleground ito. So, dito, dapat lumaban ang administrasyon. Pero ano ang ginawa ni Toby Tiangco, mga minamahal? Walang iniwang pondo. I don't think so kung binulsa. Walang tao, walang operasyon. Diba? So, ngayon, ano yung naging resulta? Talo ang 12 na pambato ng presidente. Pangalawa, mga minamahal, yung mga kandidato, yung mga kandidato ng eleksyon, mula top 12, mga minamahal, na nalaglag, 'di ba? Hanggang sa dulo. Samantalang sino yung mga umangat, 'di ba? Yung mga kandidato ng oposisyon, mga protektado ng Duterte Bloc, mga inendorso ng anti-Marcos machinery. Tapos ang palusot doon dati ni Toby Tiangco, kung matatandaan ninyo, ay kasalanan daw ito ni former Speaker Martin Romualdez sa ginawa niya na yung pagpirma, 'di ba, ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, this is not coincidence, mga minamahal. This is a pattern. Kung ito ay simpleng pagkukulang, sana isolated, 'di ba? Pero malinaw na yung Diliberto may direksyon at may nakikinabang, hindi si PBBM, kundi ang Duterte camp, 'di ba? Itong unang ebidensya na napansin ko kay Toby Tiangco na hindi siya nagtatrabaho sa administrasyon, kundi kumukontra siya sa gobyerno. Binabackstab niya si PBBM. Yung pangalawang palatandaan natin, mga minamahal, is yung pakikipagsabwatan niya sa mga umatake kay President Bongbong Marcos. Pagkatapos ng halalan, ang akala natin, itong si Toby Tiangco magbabago. Pero hindi. Mas lalong lumala. Mas lalo pa siyang nilantad ang kanyang sarili. Mas lalong nilagyan niya na ang kulay. 'Di ba? Ang pag-atake kay PBBM. At ang pinakamatindi dito, yung ginawa niya kay Kiko Barsaga. Si Barsaga, alam naman natin na inirekomendang masuspinde. Paulit-ulit kasi siyang bumabatikos kay PBBM. Gumagamit daw si President Bongbong Marcos ng pinagbabawal na gamot. 'Di ba? Pinagkakalat ni Kiko Barsaga na itong si PBBM sa damakmak na misinformation. Yan yung kinakalat ni Toby Tiangco.
And alam naman natin na itong si Kiko Barsaga, itong si Kiko Barsaga gumagamit daw po si PBBM. Ang daming pinapakalat na misinformation ni Kiko Barsaga about kay President Bongbong Marcos. So, alam din naman natin na isa sa pinaka-vocal itong si Kiko Barsaga na anti-BBM, 'di ba, sa kamera. Pero one day, ano yung ginawa ni Toby Tiangco? Habang tinatalakay ang parusa kay Barsaga, ang ginawa ni Toby, mga minamahal, binigay niya yung kanyang oras kay Barsaga. Ngayon, ano yung ginawa ni Barsaga? Inatake niya si Pangulong Bongbong Marcos. That was not a simple courtesy. Iyon ay isang bigayan na kung saan coordinated ang atake kay President Bongbong Marcos. Walang kaalyado ng admin ang gagawa nun. Sa totoo lang. Pero ang isang Toby Tiangco na tinaguri ang kala natin kaibigan ng presidente ay nag-ala Trojan horse, 'di ba? Sa kanyang ginawang trabaho na ibinigay kay Kiko Barsaga. So ipinasok niya, 'di ba, para sirain mula sa loob itong si PBBM. Ngayon, what is the last na pattern, 'di ba, kung bakit itong si Toby Tiangco ay matuturing nating Trojan horse? It is because yung ginawa ni Toby Tiangco na kakalas na siya sa admin, 'di ba? Final act ni Toby, 'di ba? Sabi niya kakalas na daw siya, iiwan niya na daw si President Bongbong Marcos dahil sa kabiguang kasuhan daw itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pero teka lang, ano ba ang findings ng ICI? 'Di ba wala? Walang adverse finding laban kay Romualdez. Walang ebidensya laban kay Romualdez. Walang matukoy na personal na involvement laban kay Romualdez. At alam niya ni Toby. Pero ginagamit ni Toby yan na dahilan, 'di ba? Para umalis sa admin, 'di ba? So, kailangan niyang gumawa ng palusot. So, hindi pwedeng bigla-bigla siyang lilipat na Duterte siya nang wala siyang ipinapakalat na narrative. Pero ngayon sa kanyang ginagawa is very obvious, mga minamahal, 'di ba? Na ang dami niyang drama, ang dami niyang pagpapakunwari, nagtatanggol sa prinsipyo, kunyari righteous, pero ang totoo matagal niya na itong plano. Itong kanyang ginagawang script at itong kanyang believable na graceful exit kuno sa gobyerno. This is not an outrage, mga minamahal. This is choreography. 'Di ba? Yung pattern, kita natin na malinaw ng kinikilos ni Toby Tiangco is pananabotahe sa kampanya ni PBBM, pagpapalakas sa Duterte Block sa Mindanao, pakikipag-alyansa sa mga pinakamaingay na anti-Bongbong Marcos, nagbibigay ng platform para insultuhin ng presidente at ngayon gumagawa ng peking dahilan para tumakas. Alam ka na namin, Toby. Ngayon ang tanong, sino nga ba ang pinaglingkuran ni Toby Tiangco? Hindi si PBBM, malamang, 'di ba? Kundi ang pagiging consistent niya bilang Duterte supporters. Hindi niya pinaglingkuran si PBBM, hindi niya pinaglingkuran ang alyansa, hindi ang administrasyon. So, ang consistent winner sa lahat ng kanyang galaw, walang iba, kundi si Sara Duterte. At kung iisipin natin itong classic na Trojan horse strategy, ipinasok sa loob ng fortress, diba, nagpapanggap ng kakampi, pero ang totoo niyang misyon ay sirain ang loob ng pader. At ngayon natapos na ang trabaho at open na yung gates, mga minamahal, lumipat na siya sa tunay niyang kampo. At tuluyan ng kumakalas ngayon si Toby Tiangco. At sa aking napapansin, baka bukas-bukas or mayat-maya, aatakihin niya na si PBBM. This is not principles. This is not a moral stand, Toby. Hindi ito, yung pagpapagising mo sa kamulatan ng mga Pilipino. So, hubad na ang maskara ni Toby Tiangco. Nagising na, 'di ba? Mga minamahal, si Toby Tiangco, 'di ba? Sa kanyang pagiging dalawang muka, ipinakita niya na, 'di ba? Hindi nagbago ang prinsipyo, 'di ba? Ni Toby Tiangco, ganun. Mulat sa pool, ganun pa din. So ngayon, mga minamahal, lumilinaw na ang buong larawan na mukhang itong si Toby Tiangco ay isa nga pong ganap na Trojan horse. Ngayon, ito lang yung tanong ng taong bayan. Kung Trojan horse, itong si Toby Tiangco, ilan pa kaya ang mga nandyan sa loob ng Kongreso na gumaganap ng parehas na papel kay Toby? So mag-ingat tayo, mga minamahal, sa mga tunay na mga mapagpanggap. Diba? Alright, so pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.